Don't lose hope. Wait for God's timing. Ayan, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. I just want to share to you my devotion. Kanina pong umaga na nagmula sa Mark chapter 11 verse 22 to 24. Sabi dito, at pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. So by the way, mga kapatid, ang context po netong binasa natin from Mark chapter 11 verse 22 to 24, ito yung time na meron si Jesus Christ, meron siyang kinurse na isang puno ng igos na hinahanapan niya ng bunga, pero nung nilapitan niya at wala siyang nakitang bunga, sinabihan niya na ito na kailanman ay hindi ka na magkakaroon ng bunga at wala nang makakakain ng iyong bunga. Ayan. So, kinurse niya kasi nung time na tinignan ng ating Panginoong Jesucristo tong puno na to ay hindi niya nakitaan ng kahit na anong bunga dahil gusto niya sanang makakain ng bunga. So for example, sa atin po bilang mga mananampalataya, kung i-relate po natin ang puno ng igos na ikinurse ng Panginoon nung time na lapitan niya at wala siyang nakitang bunga, parang sa atin rin pong mga mananampalataya yan, no? Sometimes God is looking us na magkaroon tayo ng bunga, no? For example, in our personal life, ano ba yung unang bunga na dapat meron tayo? That was written in Galatians chapter 5 verse 22 to 25, I think, or 23 to 25, no? Yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and temperance. And yung sunod na bunga ay yung bunga ng ating mga gawa. Yun yung nagkakaroon tayo ng bunga na nagmumultiply katulad ng bunga na meron tayo. Yung mga tao na inilalapit natin sa Panginoon. So, pansinin niyo po ito, kung for example, kung tayo po ay hanapan ng Panginoon ng bunga, meron na po ba tayong bunga? Diba? So yun yung isang point na dapat nating maunawa, na we are not just Christian na doing nothing. Kailangan tayo po yung Kristiyano na patuloy na nagkakaroon ng bunga. Sinisikap natin na magkaroon ng bunga. Kaya ang rema ko po dito is, faith can move mountains. Kung meron tayong pananampalataya, alam ng Lord yung desire natin, alam ng Lord yung puso natin. Kung meron tayong hihingin ayon sa kalooban ng Panginoon, ay ipagkakaloob niya ito sa atin. So my reflection here is, sa talatang ito ay pinapaunawa na kung tayo ay dadalangin sa Diyos ng may buong pagtitiwala at pananampalataya, ito ay ating kakamtin basta naaayon lamang ito sa kalooban ng Diyos. Sometimes kasi kapag tayo nananalangin, puro pang sarili, no? Puro sa akin. Hindi tayo nananalangin ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. No, dapat kapag mananalangin tayo ng mga kailangan natin, make it sure na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung palaging ikaw lang yung gusto mong makatanggap. Kailangan it always align to the will of God. Okay? So my motivation here is, humanap ka at ito ay iyong masusumpungan. Humingi ka at ikay bibigyan. Kumatok ka at ikay pagbubuksan. No? Yan yung mga kailangan natin gawin. Kung meron tayong kailangan sa Panginoon, meron tayong hinahanap, humanap tayo at sasamahan tayo ng Panginoon para ito'y masumpungan. Kung may pangangailangan tayo sa Lord, ano may kakulangan natin, humingi tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo. No, kumatok ka at ikay pagbubuksan. Wala naman sigurong kumakatok na hindi pinagbubuksan, maliban na lang kung walang tao yung kinakatokan natin. So my application here is, alam kong nasa timing lagi si Lord. Kaya I will wait for His right timing kung ano ang aking hiling. At habang ako ay naghihintay, aking gagawin ang lahat ng mabuting paraan na magagawa ko para patuloy na tulungang mapalapit ang mga tao
sa Panginoon. Yan. Habang hinihintay ko yung hinihingi ko kay Lord, actually yung hinihingi ko naman kay Lord, it's for the ministry, para po sa mga gamit ng ating iglesia, katulad ng sariling lote, sariling building, sariling mga kagamitan, sariling sasakyan, para nang sa gayon magamit natin ng aktibo sa ating iglesia at mas marami pa tayong magawa, no? Time will come, gusto ko rin mag full time talaga para talagang maibuhos natin 100% yung ating paglilingkuran sa Panginoon. Marami tayong gustong abutin pero nalilimitahan dahil sa mga personal nating pangangailangan at sa pangangailangan din ng iglesia. Kung hindi tayo magtatrabaho, wala eh. Wala tayong may isusupport sa ministry. Hindi tayo magtatrabaho, wala tayong maipapakain sa pamilya natin. Especially nagpapaaral po ako. Yan, may pamilya ako, may asawa ako. So, we have a lot of responsibility. Pero kahit na tayo ay maraming inaalala, hindi natin pwedeng pabayaan yung ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dahil ang ministry, ang reward po natin dito ay buhay na walang hanggan. No? Yung mga tao na makakilala sa Panginoon dahil sa ating pagsusumikap, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Okay? So, yun lamang po. Nawa ay nakatulong sa atin ito. Don't lose hope. Wait for God's timing. God bless everyone. Maligayang paglilingkod.